I still have 2 minutes, right? 2 minutes pa, ayan. So, share ko na rin po dito sa buhay ni Haring Amazias, no? Yung pinag-aralan namin ng Thursday, na hindi ako makaget over kasi sobrang ganda ng reminder ng Lord through the life of Haring Amazias. So, sino dito nakakakilala na kay Haring Amazias? So, maaaring narinig po natin na yung story. Si Haring Amazias is nakapatay siya ng 10,000 Edomita nung time na yon na kanyang pagre-reign po sa kanya bilang hari. Ano po, ngunit yung kapangyarihan kasi na to is nagmula sa ating Panginoon Diyos. Ngunit sa kanyang achievement, nakalimutan niya na ang Diyos nung nakapatay siya ng ganito, no? So minsan tayong tao, be reminded na sa lahat ng achievement natin, sa Diyos pa rin po ang papuri. Sa Diyos natin ibabalik ang lahat ng kapurian. Sapagkat po, sabi dun sa 2 Chronica, no, kung mababasa po natin yung chapter 25 verse 14 to 16, dito po nag-fall si Haring Amazias. Sapagkat po dito, nung ni-remind siya ng propeta ng ating Panginoon, ipinahatid sa kanya yung reminder. Ngunit siya po ay nagbanta pa dito, no? Nagkaroon ng pride, ng yabang. Mga kapatid, hindi mahalaga sa Diyos kung ano po ang ating mga nagawa, ang ating mga ginagawa para sa kanyang ubasan, sapagkat ang mahalaga sa Diyos ay bakit natin ito ginagawa at ang puso nating tapat. Manatili tayong mapagkumbaba at manatili tayong nakatingin sa Diyos. Hallelujah! We thank you, Father God, and we glorify you, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa mga pusong uhaw na naririto, sa mga kaluluwang uhaw na naririto ngayon din sa mga manunood, Panginoon, na mas pinili, O Diyos, na magpakumbaba at magpasakop sa iyo. Lord, hinihingi din po namin ang kapatawaran. Ano man ang aming mga kasalanan, alam namin na lilinisin mo kami at patatawarin mo kami sa umagang ito. Ama, pinagtatapat namin sa iyo na kami mahina, kami po ay tao lamang, walang ni isa man ang matuwid. Ngunit dahil sa iyo, O Diyos, dahil sa kapatawaran mong iginawad sa amin, maraming salamat dahil Panginoon, nararanasan namin iyon, O Diyos, na patuloy na bumangon sa bawat araw, magkaroon ng pag-asa dahil sa kapatawaran na ginagawad mo, dahil sa pag-ibig na ginagawad mo sa bawat isa sa amin. Sino man, Panginoon, sa mga kapatid ko na nanghihina ngayon, sinusubok ang kanilang espiritual, sinusubok sa pinansyal, sinusubok sa kalusugan, itinataas namin sa iyo sapagkat walang imposible sa iyo, sapagkat ikaw ang makapangyarihan, Diyos, tagapagpagaling, protector, Panginoon Diyos, provider, Father God, and even, Panginoon, yung healer, Panginoon, ikaw din yung aming kapayapaan, O Diyos. Kaya sa umagang ito, itinataas namin sa iyo na ang kapayapaan ay mararanasan namin. Gayon din sa buong worship team, sa buong media team, Father God, we thank you for their lives, O Lord Jesus. Continue to flow your Holy Spirit in their hearts, O God. Continue, Panginoon, yung unity sa grupo na ito, Panginoon. Maraming salamat dahil patuloy na tumatayo sila dahil sa talentong ipinagkaloob mo, O Diyos. Kaya po ikaw ang mahayag sa kanilang buhay. Lord, we are praying also for your word today, O Lord Jesus, that you will use Pastora Hazer mightily, O Lord Jesus. You will use her, Panginoon, to reveal your words, O Lord God, whether it's hurtful, Father God, continue, O Lord Jesus, na basagin mo ang aming mga puso and it will transform us, O Lord Jesus. We declare that, O Lord. We glorify you indeed, Abba Father. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. We are here to praise and worship God. Amen. Pero bago po tayo mag-awitan, pakikumusta naman po ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Sige po, pakikamayan naman po sila. Yes, come on, let's praise and worship. Here we go. Malaya, 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 malaya. Hey! Malaya, 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 malaya.
kasalanan at ang kalungkutan, pinawilan at lubusan, kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Yes, Lord. Malaya tayo magpupuri sa Panginoon. Here we go, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Hey! Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala, sa sakit at karamdaman ko, pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan, inawilan ang lubusan, kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw! Malayang sumigaw! Malayang sumayaw! Hey! Malayang lumutang! Malayang lumpat! Malayang sumigaw! Malayang sumigaw! Malayang sumayaw! Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw! Malayang sumigaw! Malayang sumayaw! Malayang lumutang! Malayang lumutang! Malayang sumigaw! Hey! Malayang sumayaw! Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Minsan pa, malayang sumigaw! Malayang sumigaw! Hey! Malayang sumayaw! Malayang lumutang! Malayang lumipad! Malayang sumigaw! Malayang sumayaw! Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan! Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Minsan pa, kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Yes! Hallelujah! Tayo nagpupuri na may galak sa Diyos. Here we go! Galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, sayaw, at papuri para sa Diyos. Lahatin ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para sa Kanya. Yeah! Galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Lahatin ng pusong pinagpala niyang lubos. Here we go, come on church! Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat puso na papagal.
awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya. Yes, hallelujah! Purihin ka, O Diyos. Maraming salamat sa iyong katapatan, dakilang Diyos. Yes, Lord. Come on, let's continue to worship God. Let's declare. Tunay kang dakila, Panginoon. Kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy tulad ng pagsilag ng araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo walang hanggan, walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Minsan pa, dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan
salamat, Panginoon, sa dakila mong katapatan sa bawat isa amin. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Diyos. Kawitin natin to. Pag-worship. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpagkailanman, luwalhatiin ka. Minsan pa, church, kumalagsing. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Papurit pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpagkailanman, luwalhatiin ka, Panginoon. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Sasambahin, aawitan kita at pupurihin, O Diyos, O Panginoon. Kay buti mo sa akin. Aawitan kita at pupurihin, O Panginoon. Kay buti mo sa akin. Aawitan kita at pupurihin, O Panginoon. Kay buti mo sa akin. Aawitan kita, aawitan kita at pupurihin, O Diyos, O Panginoon.
Panginoon. Kamitin natin. Yes, God. Yes, Lord. Thank you, God. Thank you, God. Na napapurihin ka namin, Panginoon. Samba ka namin, Panginoon, sa aming mga puso at buhay, O Lord. Nagpapasalamat kami, dakilang Diyos, sa katapatan mo sa bawat isa amin. Lahat, Panginoon, na nangyayari sa buhay namin. Ito ay, Panginoon, inire-ready mo ang bawat isa amin, Panginoon. Lahat ng ginagawa namin ay ikaw ang nagpapatuloy na nagbibigay ng pag-asa sa amin, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Maraming salamat sa kadakilaan mo. Maraming salamat sa katapatan mo. Maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan mo na iginagawad mo, Panginoon, sa amin, O Lord. Maraming salamat sa iyo, dakilang Diyos. Kaya sa iyo ang papuri, pasasalamat at dakilang pagsamba sa pangalan mo, Jesus. Amen, amen, amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord God. Thank you, Lord, for the... Salamat, Panginoon, sa iyong pagkilos sa amin, O Lord. Salamat sa mga papuri at pagsamba na aming naaawit, Lord. Na tumiti mo sa aming mga puso at nagbibigay ng kagalakan, kapayapaan sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa walang hanggang kabutihan, Panginoon. Nananatili ang kabutihan mo sa amin, Lord God, di masukat. Kaya ang aming dalangin, patuloy na, Lord, na magawa din namin ito sa aming mga buhay, O Lord. Ang maging tapat sa aming kapwa, Panginoon. Lord, turuan mo kami sa umagang ito na patuloy, Lord God, na ang mensahe mo ay titimo sa puso ng bawat kapatid. Magbibigay ng pagbabago sa aming kaisipan, sa aming mga karakter,
dakila at mataas sa aming kalagitnaan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sa malakas na palakpak mo para sa Panginoon. Amen. Thank you, worship team. Ayan. Isang palakpak nga rin po para sa worship leading team. Ayan. So, nakakatuwa po, sapagkat ang bawat isa, ang bawat tumatayong leaders, meron at meron silang mga ideas na sinasabi for the expansion of God's kingdom. At yan naman ang hinahanap din ng mga leaders talaga, ministers talaga, na tayo ay magkaroon ng pagkakaisa, na hindi lamang nagmumula sa pinakamataas yung mga dapat gawin, that alam ko ang bawat isa sa atin may nakikita para sa paglago pa ng iglesia ng ating Panginoon. At kung kayo may mga ideas pa, sige lang, gawin natin po yan para sa kabutihan at sa paglawak pa ng gawain ng ating Panginoon. Salamat mga kapatid. At ang ating pag-aaralan po natin, sabi ko nga po kanina, ang team natin for this month is faithfulness. God's faithfulness and your faithfulness sa bawat isa. At ito ay makikita na, isa ito sa the fruit of the Spirit. Sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23, na makita natin doon, ano-ano ba ang sinabi po doon. Sabi doon, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, generosity, faithfulness, gentleness, and self-control. So, doon tayo sa faithfulness, sa katapatan, Yung word na ito, what is faithfulness? Means unfailing or remaining loyal of someone or something, Remaining loyal. Maging loyal. Maaari, lahat po dito ay nakadama o nakaranas na ng sakit, ng lungkot, ng pagod, o maaring ikaw ay, yung word na nalamangan, Ikaw ay nalamangan, ano ang iyong mararanasan? Ano yung feelings mo pag ganon? O maaari naman ikaw ang nakagawa ng mga bagay na sinabi ko na yon sa kapwa natin, Because of the lack of faithfulness. Dahil hindi ka naging tapat o yung kaibigan mo, sino man nakagawa ng pain sa'yo ay hindi naging tapat sa'yo. So napakahalaga po sa buhay ng tao ang katapatan. Katapatan unang-una sa ating Panginoon, katapatan sa ating pamilya, katapatan sa ating mga co-workers, katapatan sa iba, sa lahat. So, yan ay hindi masasabi sa isang sitwasyon lamang na dapat tapat ka lang sa Panginoon and the rest, okay lang kahit hindi. Kundi sa lahat po ng pagkakataon, yung katapatan ay dapat nakikita sa bawat isa sa atin. Amen po? Amen. So, kailangan po yan bilang ikaw ay mananampalataya. Sa una po, tulad ng sinabi ko kanina, maaring tayo ay nakaranas nang hindi maganda dahil hindi naging tapat yung kapwa natin sa atin. O maaaring tayo po ang nakagawa na hindi maging tapat dun sa kapwa natin. At ano po yung na-experience natin? Paano natin ito hinandle? Maaaring yung iba ay nakakapag-move on na, lalong-lalo na ikaw ay lumalakad sa Panginoon, kailangan talagang hubarin mo ano man yung pride na yan. Nabanggit ni Sister Grace kanina about kay King, sino yung King? Amazias, Kay King Amazias. Nakita natin kung paano yung mga achievement na nangyari, yung victory na nagawa ni Amazias, At through that victory, alam naman natin na ang kasama niya doon sa tagumpay na yon ay ang Panginoon. But at the end, nakalimutan niya ang Panginoon at minsan nangyayari rin po sa buhay natin yan. At kapag hindi natin na-handle ng maayos, yung achievements na yon o yung victory na na-receive mo, sometimes it leads to pride. Naniniwala po ba o hindi?
it leads to pride. Pride. No? Na, ay, maaaring yun ang nangyari. Kaya nung kinorek si Amazias, that time, ano ang nangyari? Di ba? Nagalit ba siya? No? Nagalit siya. Minsan, ganun po tayo. Sa sobrang daming achievements na nare-receive natin, hindi natin namamalayan na kumakapal na pala tayo. Hello? Hello, Aray. Aray po, ano? Nakakalimutan natin mag-look back doon sa nagkaloob nito. At doon sa pagiging tapat. No? Basahin ko po ang isang pahayag po sa aklat ng Isaiah. Ay, ba't na iba ito? Isaiah, sa aklat ng Isaiah, chapter 55. Pahintulutan niyo akong basahin ito, ang buong verse na to. Isaiah 55. Sabi po dyan, sinabi ni Yahweh, narito ang tubig kayo mga nauuhaw, ang mga walang salapi ay lumapit din dito. Tignan nyo yung faithfulness ng Panginoon dito, ng katapatan ng Diyos. Bumili kayo ng pagkain at ito'y kainin ninyo. Bumili kayo ng alak at gatas kahit walang salaping pambayad. Bakit gumugugol kayo ng salapi sa mga bagay na hindi nakakabusog? Bakit inyo inuubos ang perang kinita sa mga bagay na sa inyo ay hindi nagbibigay kasiyahan? Makinig kayong mabuti sa akin at sundin ang utos ko at matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Makinig kayo at lumapit sa akin. Sundin ninyo ako at magkakaroon kayo ng buhay. Isang walang hanggang kasunduan ang gagawin natin. Pagtitibayin ko ang aking walang hanggang pag-ibig kay David. Masdan ninyo, ginawa ko siyang saksi sa mga bansa, pinuno at tagapagmana sa mga bayan. Iyong tatawagin ang mga bansang hindi mo kilala, mga bansang hindi ka kilalay sa inyo pupunta. Darating sila alang-alang sa iyong Diyos na si Yahweh, ang banal na Diyos ng Israel. Sapagkat pinaparangalan ka niya. Hanapin mo si Yahweh habang siya'y matatagpuan. Manalangin ka sa kanyang habang siya'y malapit pa. Dapat nang talikuran ang mga gawain ng taong masama at dapat magbago ng pag-iisip ang taong liko. Sila'y dapat manumbalik at lumapit kay Yahweh upang kahabagan at mula sa Diyos, makakamit nila ang kapatawaran. Ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipan hindi ninyo kaisipan, ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan. At ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan. Ang ulan at yelo na bumabaksak mula sa langit ay hindi na nagbabalik, kundi dinidilig dito ang lupa. Kaya lumalago ang mga halaman at namumunga at nagbibigay ng butil na naghasik at tinapay upang maging pagkain. Gayon din naman ang mga salita na lumalabas sa aking bibig. Ang mga ito'y hindi babalik sa akin na walang katuturan. Tutuparin nito ang aking mga balak at gagawin nito ang aking ninanais. May galak na nililisan ninyo ang Babylonia. May galak na lilisanin ninyo ang Babylonia, mapayapa kayong aakayin palabas ng lungsod, aawit sa tuwa ng ang mga bundok at mga burol, sisigaw sa galak ang mga punong kahoy, sa halip na mga tinik kahoy na mayabong ang siyang tutubo, sa halip na dawag, mga kakayuhan at muling darami at magsisilago. Ang lahat ng ito ay parangal kay Yahweh, walang hanggang tanda sa lahat ng kanyang ginawa. Katapatan. Nag-isip pa na nawala. No? Katapatan ng ating Panginoon. No? So, dumarating sa point na babalik ako doon sa sinabi. Gusto ko kasi ma-retain sa mind natin na kung tayo man ang nakaranas o tayo man ang gumawa, so ano yung ginawa natin? Marahil sa umpisa, gusto mong magbago, gusto mong maranasan yung katapatan ng ating Panginoon at gusto mo ring maranasan na maging tapat ka sa kapwa mo. Sapagkat sabi nga, kung ano yung ginagawa natin sa kapwa natin, ay siya rin ginagawa natin sa ating Panginoon. Mahirap bang maging tapat sa ating Panginoon? It's a matter of our choice. Mahirap. Gusto kong gawing illustration.
1 week po na halos na nahirapan ako dahil there's something happen sa bibig ko. Ano? Hindi sa sinasadyang pagkakataon, kumain ako ng mangga at naputol yung aking false teeth. Kala ko tinataasan na ako ni Robin. No, naputol po siya. No, kaya kung napansin niyo po nung nakaraan ay nakamas ako. At nagagawa ko naman siya ng paraan through Polident. Okay pa rin siya. But pag dumarating ang mga ilang parang feeling ko lumuluwag na siya. Pero naka-stick pa rin siya. Then hanggang sa nagpagawa nga po ako at nakuha ko siya kahapon. Nung nilalapat ko na siya, sa umpisa, parang masikip, parang hindi ka komportable. Diba? Ibigin mo na alisin na lang kung wala ka laman din sa labas. No? But naisip ko, kung hindi ko hahayaan na mananatili ito sa bibig ko, hindi ako masasanay. Parang tayo sa atin, no? Na maaaring sabihin natin, napakahirap maging tapat, lalo na susubukin ka sa pagkakataon. No? Lalakad ka na and then gusto mo nang maging matapat, no? Sa Panginoon at lalo na sa kapwa natin at lalo na sa Panginoon. And may pagsubok na darating. Nasa sayo, choice natin. Kung out ba tayo doon sa nilalakaran natin patungo sa ating katapatan, o mananatili tayo na i-ignore yung mga yung masakit na yan, yung hindi tayo, parang hindi naman ako fit sa ganito, pero dito ka nilanais at nilalagay ng Panginoon. At pag nakasanayan mo yan, dire-diretso na po yan. Nakukuha niyo po ako? No? Though nahihirapan ako sa ngayon, pero pipilitin ko. Na alam ko, matatapos din ang bagay nito. So yan, yung katapatan na yan. Doon sa buhay natin, parang ang hirap, lakaran, pero it's a matter of choice. Choice mo yan kung ikaw ay mananatiling mahirapan o kailangan mo i-embrace. Kailangan mong tanggapin. No? Tanggapin natin. So bakit natin kailangan tanggapin ito? Kasi po, faithfulness is a key to God's blessing. No? May kahihinatnan ka. May mangyayaring maganda kung gagawin natin, no? At iyan nga, isa sa fruit of the Holy Spirit is faithfulness. So ano bang unang susi niyan? Ano ba yung marireceive natin na blessing yan? It leads to a blessed life. If we become faithful, alam natin yung kabutihan ng Panginoon sa atin at tayo din ay sa Kanya. At kung tayo ay magiging tapat sa Kanya, it leads to a blessed life. No? Kung saan yung buhay mo ay magiging pagpapala. No? Pinagpala ang buhay mo. Sabi nun, if we are committed to being faithful to the Lord and living the center of God's will, we will have a blessed life. Gusto po ba natin yon? Wala naman po sigurong ayaw yon. Gusto po ba natin? Diba? Parang nalulungkat kayo. Amen. Amen! Say it! Ayan, parang ayaw nyo eh. Ayaw nyo ba ng magandang buhay? No, gustong-gusto natin yan. Pinagpipray nga natin yan. Ba't ngayon, sinasabi ninyo, o baka nasa isip nyo, parang hindi pa ako handa na maging tapat. Wow. No, so kailangan may pagsuko. No, kailangan po natin na isuko yan. Kaya ako sinusuko ko. Kasi naisip ko, pwede ko pang gamitin yung luma. Polident ko lang. Kasi mas doon ako, parang doon ako sanay. No? Pero hindi mo makakasanay yung bago. Di ba gusto natin lagi bago? Binibigyan tayo ng bagong direksyon ng Panginoon, patungo sa Kanya, kaya kailangan lang natin pagtagumpayan. No? Nakukuha niyo po ako? Catch me in the spirit. No? Proverbs 28:20, sabi po, a faithful man will abound with blessings, but whoever hastens to be rich will not be unpunished. No? Ang taong tapat ay masagana sa pagpapala, ngunit paparusahan ang mayaman at mapandaya. No? So may blessing and may curse. So ano yung choice natin doon? Parang mas madaling mandaya eh.
Ganun ba? Kesa maging tapat. Ano ba mas madali? It's a matter of our choice pa rin. No? Tandaan natin, yung sabi dito, ang taong tapat ay mananagana, no? Sa pagpapala. Ngunit paparusahan ang mayaman na sa pandaraya. No? Yung mayaman ka nga, pero nandadaya ka naman, may parusa na kalakip yun. Alam naman natin po na hindi natin madadala sa langit ang anumang kayamanan natin. Lalo-lalo na kapag iyan ay galing sa hindi tama, mawawala din po agad yan. No? Then, Proverbs 3:3-4, sabi doon, let not steadfast love and faithfulness forsake you. No, bind them around your neck, write them on the tablet of your heart, so you will find favor and good success in the sight of God and man. No? So, yung pananalig at pagiging tapat po ay ikwintas natin sa atin, ano? No? So, wag nating tatalikuran ito, kundi ikwintas po natin ito sa ating mga leeg. So, it means, dapat kasama natin lagi yan. Pag nakakwintas, no? Ito, nakakwintas. Nananatili ba to? O mawawala? Mananatili. No? So, wag lang kayong magkukwintas na yung bang madaling matanggal o yun yung mga parang kininpas mo lang, pero kaya kahit na medyo hindi mo inayos yung pagkakalagay, parang it means lang na hindi ka pa handa na pag nandun ka na sa pagsubok, natatanggal siya. No? So hindi. So ikukwintas natin yan. Kailangan hindi matatanggal. Sa gayon, malulugod sa atin ng Diyos. Sabi doon, yung kaluguran ay kakamtin natin. So, to have a blessed life. No, para magkaroon tayo ng buhay na masagana, no? Buhay na ganap at kasiyasiya. Yan ang pangako sa atin ng ating Panginoon. At tulad ng sinabi na doon sa binasa natin sa Isaiah 55, no? Hindi lang basta-basta na sinabi niya ito, no? Na isinulat niya ito, kundi ito ay may katapatan na isinulat ng ating Panginoon. No, hindi lang siya basta na nagsulat o nagsabi sa tubig, no, kundi ito, no, ay nalathala pa at ngayon ay binabasa natin ang salita ng ating Panginoon. Yan. Then, pangalawa po, anong blessing, ano pang susi, no, na marireceive natin, na blessing na nagbumula sa Panginoon? It leads to eternal reward. Sino po ang may gusto ng eternal reward? Walang hanggan, no? Pang walang hanggan na pagpapala. No, walang katapusan. Ibig sabihin, hanggang sa second life mo andun, marireceive mo yung pagpapala ng ating Panginoon. The Lord promised eternal, no? Eternal rewards to those who are faithful, no? Faithfully serve Christ, no? Promise po niya yan, na kapag ikaw ay nagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon, na anuman ang sitwasyon, hindi ka malulunod, hindi ka masusunog, no? Kundi mananatili ka na nakatayo dahil may paninindigan ka. May katapatan ka na naglilingkod sa ating Panginoon. Revelation 2:10, sabi po doon, do not fear what you are about to suffer. Paalala po, huwag kang matakot, no, sa mga pag-uusig na malapit ng danasin, no. Behold, the devil is about to throw some of you into prison. So, sabi doon, makinig ka, no. Ipapabilanggo ng diablo ang ilan sa inyo bilang pagsubok, no. So, that you may be tested, and for 10 days you will have tribulation. No, magtiis kayo sa loob ng 10 araw, manatili kang tapat hanggang kamatayan at gagantimpalaan kita ng korona ng buhay. Sino mo po may gusto na makaranas ng crown of life? Isa lang? Sino po ang may gusto na makaranas ng crown of life? Amen. So, naisim po natin yan, no? God will give us the crown of life kapag mananatili tayo na tapat sa Kanya. If we remain faithful sa ating Panginoon, ang katapatan ng Diyos sa Kanyang salita, na tayo ay bibigyan
ng korona ng buhay, ay mararanasan po natin yan. So, eternal reward. Naisin po natin yan, na kahit na tayo ay nasasaktan na kahit na tayo ay, tingnan natin, no, illustration sa ating Panginoong Hesus. Sa dami ng mga naranasan niya, nagsabi ba siya? Ano yung sinabi niya sa bandang huli? Sinabi ba ng ating Panginoong Hesus, Panginoon, parusahan niyo sila sapagkat alam na alam nila yung kanilang ginagawa. Yung ba yung word ng ating Panginoong Hesus? Ano yung word niya? Forgive them for they didn't know what they do. No? Patawarin niyo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Amen. Palakpakan nga natin yung bata na yung kabisado niya. Hallelujah. No? Instead na umanda ka, pagbaba ko sa krus na ito, umanda kayo. Babalik ako. Hindi. Yung kapatawaran pa rin ng sangkatauhan ang higit na ninanais ng ating Panginoong Hesus. So tayo, kinurot lang tayo. Yung mga bagay na hindi naman inaasahan na nangyayari. Sumasakit na, di ba, yung puso, yung damdamin natin. Sobrang nagre-react na tayo. What more pa yung ginawa ng Panginoon? Yun ang nais ng Panginoon. Be a servant. No? Living like a servant. Yung topic po last Thursday. No? Living like a servant. Bilang servant, maraming pain ang mararanasan niyo. Servant, pag sinabing servant, ano? Utusan. Pero yun po, yung nilalakaran po natin. We need to serve. Hindi tayo narito para sa sarili lamang natin. Na pag nasaktan ako, no ka na sa akin. Hindi. Kapatid, kahit nasaktan mo ako, mahal pa rin kita. Kaya po ba natin yon? Amen. Salamat sa mga nagnag. No, kaya po natin yun. Kung nakaya ng ating Panginoong Hesus na siya ay nasa katawang tao, tayo po ay nasa katawang tao, kaya din po natin yun. Living like a servant. Live like a servant. Kung paano nag-serve ang ating Panginoong Hesus sa pinakalis na kaparaanan, ganun din po tayo. Kurutin nyo nga yung katabi nyo. Ay, wag naman. Tingnan natin kung ano magiging reaction. Wag naman po. No? So, may konti na hindi tayo mapagkasunduan, pero ang laging laman ng isip natin ay may plano ang Diyos. Ay, baka para sa akin talaga to. Kailangan ko pang matuto pa. Kailangan ko pang mabago personally yung character ko. No? Don't point out. No? Huwag tayong tumuro sa sakit na nararamdaman natin, it caused dahil sa mga tao na ito, kundi para sa atin po yung sakit na yon na kailangan natin pagdaanan kasi hindi ka tatatag, hindi ka titibay kung lagi kang umaaray. Tama po ba? No? So, claim lang yan po yan. Hayaan natin pagdaanan yan. So, leads to eternal reward. No? Kaya wag tayong matakot po na kung may pag-uusik na nararanasan tayo sa kapwa natin o sino pa man, sa family natin, sa co-workers natin, sa church, no? Wag na natin pansinin. Kundi ipanalangin sila. Baka assignment mo yan, kapatid, kung bakit kanya ginaganyan. No? Baka kailangan lang niya talaga ng may makakausap. No? Minsan, meron kayo na-encounter na ganon, na grabe yung ginagawa sa inyo, pero at the end, nanatili ka na hindi mo siya ginantihan, naging best friend mo pa siya. Hello? May na-experience ba kayong ganon? No? Meron at meron ibibigay sa atin ng Panginoon na ganyan. Then last, sabi po doon, yung promise of bilang yung faithfulness, yung key for a blessing, it leads to promotion in the kingdom of God. Wow! Promotion. No? If we are faithful to Christ, our levels of responsibility will increase in the kingdom of God.
Kung ikaw ay ay naglilinis lamang ng CR, yan ang first ministry mo, walang problema. Kapag, anong sabi sa Luke 16:10-12? Sabi doon, one who is faithful in very little is also faithful in much. No? Kung napapagkatiwalaan ka sa maliit na bagay, ikaw ay pagkakatiwalaan sa malaking bagay. No? And one who is dishonest in a very little is also dishonest in much. If then you have not been faithful in the unrighteous wealth, you will entrust to you the true riches. And if you have not been faithful in that which is another's, who will give you that which is your own? No? So Tagalogin natin, sabi po, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya din sa malaking bagay. Sa 11 verse 11, kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo sa tunay na kayamanan? Ano ba yung tunay na kayamanan natin? Saan ba yung tunay na kayamanan natin? Andun sa langit. So, paano tayo makakarating doon? Kung yung simple mga bagay pa lang na ibinigay sa'yo, in-entrust sa'yo, na dapat mong gawin as a servant of God, ay hindi natin nagagawa, saan tayo hahantong? No? Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Wala. Kanino po ba nagmumula ang lahat? But beware, akala nyo, ang ganda-ganda ng buhay nyo. Si Satan din po, pwede kayong bigyan. Kung ano po yung gusto nyo. Pero kapalit ng inyong kaluluwa. At may nangyayari po yan. Lalo na sa mga artist, Hollywood, na ibinebenta nila yung kanilang kaluluwa kapalit ng karangyaan. So, hindi tayo yon, hindi natin gagawin yon. Amen? Amen. Sapagkat tayo ay nasa tama. So, meron po, sinabi si Rick Warren, na po sa kanya aklat ng Purpose-Driven Life, no? Sabi doon may dalawa na kung paano itinetest ng ating Panginoon ang bawat isa sa atin in terms of money, no? Sabi doon, number 1, are we a wealth builder? Wealth builder, they use their wealth to themselves. Nagtatrabaho ka, nagninegosyo ka, kumakayod ka, nagpapakahirap ka para sa iyong sarili. Naalala niyo yung mayaman? No? Na wala na siyang mapaglagyan ng kanyang kayamanan. No? Kaya siya ay tumigil na at sabi niya, siya ay iipunin na lamang niya sa isang kamalig yung kanyang basta isang room, no? Yung kanyang kayamanan at magpapakasaya na lamang siya sa buhay. So it means pang sarili. Anong sabi doon? Bukas na bukas. Hindi niya na mararanasan yung mga kayamanan na meron siya kasi pang sarili lamang po yun. So, ito naman po, are we a kingdom builder? If you are a kingdom builder, you use your wealth to serve others. Hindi ka nag-aalala kung mawawalan ka, makatulong ka lang sa kapwa mo. Nakukuha niyo po? No? We are open. Kailangan nakabukas lagi yung palad natin. No? Saan? Sa pagtulong. Hindi lang sa laging pagsahod ng pagpapala, maging sa pagtulong po masigit. Doon tinitignan ng Panginoon yung motibo ng ating puso. Nagagawa pa po ba natin na makatulong? Ginagamit pa po ba natin yung possession natin para makatulong sa kapwa natin? O dati, pero ngayon, parang ang dami mo ng kailangan na kasi minsan, di ba, ang dami natin babayarin, nakakalimot na tayo na kailangan pala natin tumulong. Tayo gumawa ng marami nating bayarin. Tayo din ang namumroblema sa mga babayarin na ito. Right? It's a matter of choice.
No? So are we a wealth builder or a kingdom builder? Napapalawak po natin ang kingdom ng ating Panginoon if we are serving each other. Na po, kung ginagamit natin yung pagpapala na ito, parang may narinig ako isang kapatid na okay na yung buhay nila, yung tipong talagang lahat, yung sagana, yung kalakip na nun, gagamitin ko na lang ito sa pagpapalago ng iglesia. Wow! No? Kaya kapatid, kung ang buhay mo ngayon parang tipong naglilingkod ka sa Panginoon, talaga sometimes kailangan mong dumukot. Kailangan mo, kaya I am thankful na ang bawat isa talaga, masasabi natin na faithful giver, no? Kailangan natin maging tapat. Sabi ko nga, inuulit ko lagi, evangelism is costly. Sa pagpapalawak ng kaharian ng ating Panginoon, kailangan natin maglabas. At darating din yung time na yun nilalabasan natin, maglalabas din yan. Hindi yun lagi tayong nililibre. Kailangan tayo naman din ay babalik natin yun, no, sa iba, no. So, last na po, at last, kung merong yung blessing, may tatlong blessing yung faithfulness. So, para ma-receive natin yung kingdom promotion, we need to be intimate. Intimate kanino? Sa ating Panginoon. Kasi ang hirap magbago pag wala ka sa Panginoon. Pag hindi mo hahayaan ng Panginoon ang magbago sa atin, actually, hindi natin kayang baguhin ang sarili natin. Hindi kayang baguhin ng kapwa natin yung sarili natin, kundi ang Panginoon lang ang makapagpapabago sa atin. And number 2, para ma-receive yung kingdom promotion, no? Na hindi ka lang dito, hanggang sa level by level yan. Magiging musician ka, magiging leader ka. Kung ikaw ay Esther lang ngayon, magiging Mordecai ka after. Yung faithfulness, pangalawa. Yung faithfulness, na kahit na ginagawa mo yan hidden, dahil sa katapatan mo, kahit walang appreciation, it's okay for you. No, okay lang sa'yo yan. Then, pangatlo po, yung honor. At ito po yung ibibigay sa atin ng Panginoon. At maging ang mga tao o mga co-workers mo, no, yung paggalang sa iyo ay ibibigay. No, that's the promotion. Na datang eto ka lang, hindi ka hahayaan ni Lord na nasa baba ka lang, itataas ka niya level by level. Kamalayan ko po ba na ako po itatayo sa inyong harapan? Ang alam ko po ay ako'y maglilingkod lamang na okay na ako sa pagiging worship leader. Pero lahat po tayo ay binigyan ng gift ng Panginoon. Sabi ko, Lord, parang hindi ko naman gift yung pagturo talaga eh. Pero the moment na nag-give in ka na talaga, ni-receive mo yan, hindi pwedeng hindi ka bigyan ng Panginoon ng kapangyarihan para mapagtagumpayan mo yan. Na yung bagay, yung gift na binigay sa iyo ng Panginoon. So we need to live as a servant of God. Pwede ba tayong tumayo? So, it's a time for each of us to fight this judgment spirits in ourselves. Maaaring sinasabi ng Espiritu na nasa sayo, hindi mo kaya yan. Huwag mong patawarin yan, sinaktan ka yan. Hindi mo kaya na maging tapat. Lagi ka nga nagfe-fail eh. Maaaring may mga spirit na bumubulong sa'yo na mga ganon. Rebuke that spirit. Hindi nagmumula sa Panginoon yan. Hindi hahayaan ng Panginoon. Hindi gagawin ng Panginoon na ikaw ay maging tingin mo sa sarili mo ay maliit dahil ang nais ng Panginoon ang katagumpayan at kapayapaan sa iyong buhay. So it's time for us to be intimate with the Lord and be faithful kung saan ka man tinawag ng ating Panginoon. Kung ano man yung pangungusap niya sa iyo, gawin mo. Be faithful. And to honor
His work in others. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord God. Thank you for your goodness. Thank you for your faithfulness, O Lord God. Panginoon, maaaring ang bawat isa masasabi na mahirap ang bagay na ito. Pero ikaw ang Diyos na nangako na kung kulang kami ng karunungan, kulang kami ng kaunawaan, if we seek you, we will find you, Lord God. We will seek you with all our hearts, O Lord. Matatagpuan ka namin at tutulungan mo kami na maging tapat sa iyo at ganun din sa kapwa namin, O Lord God. Lord, pawiin mo anumang lungkot, anumang galit, anumang hinanakit, naranasan ng mga kapatid dahil sa hindi pagiging tapat ng kapwa namin. Tumingin na lamang kami sa iyong katapatan sa amin, na kahit kailan ikaw ang Diyos na hindi nagkukulang man kami, pero nananatili ka na tapat sa amin, O Lord. Lord, alisin sa aming isip ang anumang paghihiganti, alisin sa aming isip ang anumang mga negatibong bagay, anumang mag-fall into temptation, Lord God, mawala sa aming katisipan, sapagkat ang nais namin, Panginoon, ay lumakad sa buhay na ito ng may katapatan, kapiling ka, Panginoon. Mas piliin namin na maging masaya, na maglingkod sa kapwa namin, na kahit na minsan kami ay nasasaktan, piliin pa rin namin na maging tapat sa kanila. Lord, salamat po sa mensahe mo sa oras na ito. Ikaw ang Diyos na matanghal sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po sa wisdom, salamat po binuksan mo ang aming kaisipan muli, ang aming mga puso, na kung paano namin dapat mahalin, dapat unawain, Panginoon, ang aming kapwa. Na instead na kami ay magalit, maginanakit, pag-ibig pa rin ang ipapalit namin sa kanila, Panginoon. Salamat po sa iyong ginawa, na ikaw ang Diyos na tinitignan namin. Ikaw, Jesucristo, na kung paano ka namuhay sa mundong ito, ay ganun din kami, Panginoon. Pinupuri ka namin, aming Diyos. Dinadakila ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. At para po sa pagpapatuloy ng ating gawain, para po sa ating communion, hallelujah. So habang hindi-distribute po yan, alalahanin, isa pang pag-alala po iyan sa ginawa ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. At sa pamamagitan ng pag-aalala na to, alam naman natin na bawat araw ay nagkakaroon tayo ng mga pagkakamali, pagkakasala, no? Isang mahalagang bagay po ang paghingi at pagdulog sa ating Panginoon at paghingi ng tawad. Natin yung mga tinapay na ito.
katuroang tinanggap ko sa Panginoon ay ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon. At sinabi, ito ang aking katawan na hinahandog ko para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin. Panginoon, maraming salamat po sa tinapay na ito. Na naging simbolo ng iyong katawan na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. Thank you, Lord God. Itaas naman po natin ang saro. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po na. Panginoon, maraming salamat po sa sarong ito, Panginoon, na sisimbolo ng iyong dugo na naglinis sa aming mga kasalanan, O Lord, naghugas sa aming mga kasalanan. Salamat po, Panginoon, sapagkat patuloy ka na nagpaparanas sa amin na kung gaano kalaki yung pag-ibig mo sa amin, na anumang pagkakasala, pagkukulang na nagagawa namin, nananatili ang iyong mga kamay para kami ay abutin. Kaya tulungan mo kami, aming Diyos, na patuloy na mamuhay ng tapat ayon sa iyong kalooban. Pinupuri ka namin, dinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Dumako naman po tayo sa ating tithes and offering. Maaari nating kuhanin or makuha yung ating sobre sa gilid. And tayo po'y manalangin. Naming dakilang Diyos, nagpapasalamat kami, aming Ama, sa kabutihan mo sa aming buhay, Father. We thank you, Father, sa mga pagpapala mo. Nagpapasalamat kami, O Diyos, sa mga trabaho, sa mga hanap buhay that we have, Father. Patuloy ka namin pinupuri, patuloy ka namin pasasalamatan, at patuloy namin ibabalik sa iyo, Diyos. Kung ano yung nais mo, ibabalik namin sa iyo ito with all our hearts, Father. Buo ang aming puso sapagkat naniniwala kami na nais mo na magbigay kami, na nais mo, Diyos, na tuparin namin kung ano yung nais mo, Father. We thank you and we glorify you in Jesus' name. Amen. Nakita mo sa akin ay ninais mo. Di ko akalain akong pinili mo kahit sa madilim kong daan.
tayo ay naanya akong tumayo para po sa ating closing prayer. Lord, muli tinataas namin sa inyo yung aming pag-uwi. Maraming salamat po. Pinustos nyo kami, Father God. Binusog nyo po kami, Panginoon, aming spiritual mind, aming spiritual heart, Panginoon. Salamat sa mensaheng aming narinig. Ngayong kami uuwi, Panginoon, patuloy na ingatan nyo po kami, Father God. Tinataas namin sa inyo ano man yung aming mga gagawin sa buong araw na ito. Pakaingatan nyo kami, kayo po yung mag-lead, Panginoon, ang buhay namin, kayo yung manguna sa bawat desisyon namin ngayong buong araw na ito. Maraming salamat po, Father God. Kayo po ang maitaas. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po, Panginoon.